Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Mateo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Tugigaraw. Mula pagkabata, ang kinagisnan ng magulang ni Mateo ay ang lolo Emilio na isang antingero. Palaging seryoso at hindi palakibo. Ngunit napalaki niya ang apo na mabuting tao. Tahimik ang buhay ng maglolo. Kahit na dalawa lamang sila sa bahay ay masaya na si Mateo. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating sa tahanan ang mga tiyuhin na sina Diego at Rafael na kapwa mga binata. Aba, mas matangkad ka na sa akin, Mateo ah. Noon buhat at kandong lang kita. Wika ni Tio Rafael na isang lasinggero. Aba, sa akin yata nagmana ang pamangking ko eh. Bukod sa matangkad napakagwapo pa. Wika naman ni Diego na isang basagolero. Kaagad na sumingit sa usapan si Lolo Emilio. Walang minana sa inyo si Mateo dahil parehas kayong sakit sa ulo. Ikaw, Rafael, kailan ka titigil sa bisyo mong pag-inom? Ikaw naman, Diego, kailan ka pa matututo kapag bangkay ka nang uuwi sa akin? Wika ni Lolo Emilio. Si Diego at Rafael ay natahimik sa mga sinabi ng matanda. Ngunit sa kabila ng pagiging seryoso ni Lolo Emilio, may halong lungkot sa mga mata. Lungkot na hindi maaaring pagtakpa ng mahigpit na pananalita. Habang si Mateo naman, nakikinig lamang sa usapan, biglang tumayo at lumapit kay Lolo Emilio. Lolo, hayaan nyo na po sila. Alam ko pong mahal nyo kami at nais nyo lamang mapabuti kami. Pero kahit papano po, may bago akong makakasama dito sa bahay. Hindi ko na kailangan pang maghanap ng ibang pamilya. Mahal ko po kayo, Lolo. Wika ni Mateo. Naramdaman ng matanda ang sinseridad at pagmamahal sa bawat salita ng apo. Napangiti siya at niyakap na mahigpit si Mateo. Maraming salamat, apo ah. Mahal na mahal din kita. Hindi man ako pala kaibigan, ngunit ang puso ko ay laging bukas para sa inyo. Patuloy kang magpakabuti at maging matatag sa gitna ng mga pagsubok. Huwag kang gagaya dito sa mga tiyo mo, mga pasaway at sakit sa ulo. Wika ni Lolo Emilio. Si Papa naman, parang hindi kami anak kong ituring oh. Ayaw naming maging katulad mo eh. Tignan mo, buhat ng mamayapa si Mama, hindi ka na nag-asawa. Wika ni Diego. Masama naman itong tinignan ni Lolo Emilio. Aba, sa'yo pa talaga nang galing ang bagay na yan ah. Kayo nga nitong si Rafael ang hindi pa nag-aasawa. Ang tatanda nyo na kaya? Tugon ni Lolo Emilio. Mas masarap magbuhay binata eh. Walang obligasyon na dapat gampanan. Isa pa, ayoko maging katulad ng ama ni Mateo. Wika naman ni Rafael. Nagulat si Mateo dahil kahit na minsan, hindi niya narinig ang tunay na nangyari sa mga magulang. Oo nga, Papa. Ayoko maging katulad ni Kuya. Nang namaya pa yung asawa, sumunod din kaagad. Hindi man lang inisip yung kapakanan ng anak nila. Hirap talaga kapag labis na nagmahal, no? Nakakamatay. Wika ni Diego. Kaagad namang tumahimik si Lolo Emilio. Hindi nyo ba naiintindihan ang mga nangyari? Hindi lahat ng bagay madaling desisyon.
Hindi kayang sukatin ng inyong pananaw ang mga pagsubok at sakripisyo na dinaanan ng kuya ninyo. Hindi dapat natin husgahan ang mga pagpapasya nang hindi nyo alam ang buong kwento. Sita ni Lolo Emilio. Pero Papa, hindi ba't mas mainam na maging mapanuri tayo sa mga desisyon natin? Hindi ba't mahalaga na mag-isip tayo ng mabuti bago tayo magpakasal o magkaroon ng pamilya? Ayokong maulit yung mga pagkakamali ng nakaraan eh. Tugon ni Rafael. Tama si Kuya Papa. Hindi naman ibig sabihin na hindi namin re-respeto ang pasya mo. Kung pinili namin maging mas mapanuri at mag-ingat, gusto lang namin maging maayos ang takbo ng buhay namin eh. Dagdag ni Diego. Tama naman kayo sa ilang aspeto. Ngunit palagi nating tatandaan na ang pagmamahal at pagpapakasal hindi laro na maaaring ihambing sa anumang bagay. Hindi lamang ito tungkol sa ating sariling kaligayahan, kundi pati na rin sa pagtupad ng tungkulin bilang asawa at magulang. Wika ni Lolo Emilio. Naiintindihan ko naman po yung mga punto ninyo, Lolo at mga tiyo. Pero sana, bigyan nyo rin ng pagkakataon ng sarili nyong magmahal at magkapamilya. Hindi lahat ng pagmamahal nagdudulot ng sakit at pighati. Minsan, ito rin yung nagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan at kaganapan bilang tao. Wika ni Mateo. Nagulat ang mga ito sa sinabi ng binata. Paano mo naman nasabi ang mga bagay na yan? Naranasan mo na bang magmahal? Ang alam ko, nandito ka lang naman lagi sa bahay buong buhay mo Tanong ni Rafael. Oho, tama ka tiyo. Hindi ko pa nga po naranasan na magmahal. Sa paraang tulad ng sayo ni Tio Diego at ng sino man. Pero sa pagmamasid ko sa buhay ng iba at sa mga karanasan ng ating pamilya, natutunan kong ang pagmamahal hindi lamang nakaugat sa romantikong pag-ibig, kundi pati na rin sa pag-aalaga at pagmamalasakit sa isa't isa. Siguro nga Mateo, hindi ko namang ikinakaila na may punto ka rin. Minsan lang kasi, parang mas ligtas na manatili sa ganitong estado ng pagiging mag-isa Pero tiyo, hindi ba't mas masarap din ang may kasama sa buhay? Yung may taong makakasama mo sa hirap at ginhawa. Sa mga tagumpay at kabiguan, hindi mo kailangang mag-isa sa mga pagsubok na darating. Yan ang madalas na sabihin ng iba sa akin Tama si Mateo mga anak. Ang pagmamahal at pagsasama ay may mga hamon at sakripisyo. Ngunit hindi ito dapat katakutan. Sa bawat karanasang ito, tayo ay nagiging mas matatag at naglalakas loob. Hindi man perpekto ang pagsasama, ngunit sa pagsisikap at pagbibigayan, nagiging mas malapit tayo sa tunay na kahulugan ng pagmamahalan at pamilya. Yan ang palagi niyong tatandaan. Pag-uusap ng mag-anak. Matapos yon, pumasok na sa silid si Lolo Emilio at hindi na lumabas. Anong ginagawa ni Papa sa silid na yan? Bakit tuwing sasapit ang 5:00 ng hapon, pumapasok na siya dyan? Tanong ni Rafael. Siguro tiyo, baka may mga bagay lang siyang gustong pag-isipan o gusto niyang gawing mag-isa. Baka kailangan niya rin ng panahon para sa sarili niya. Lalo na't medyo matanda na rin si Lolo Maging ako, walang ideya kung ano ang ginagawa niya sa silid na yan. Hindi pa din ako nakakapasok dyan dahil ayaw ni Lolo Tugon ni Mateo. Oo nga kuya, baka kailangan rin niya ng oras para magmuni-muni at magdasal. Alam mo naman si Papa, matindi yung pananampalataya niya. Wika naman ni Diego. Siguro nga, pero minsan talaga
Nakakabahala din eh. Parang ang lungkot palagi ng dating niya tuwing pumapasok doon. Sana ayos lang siya, no? Wika ni Rafael. Matapos ang ilang sandali, may narinig silang mahinang pagtunog mula sa silid ni Lolo Emilio. Nag-alala naman ang mga ito. Lumapit at kumatok sa pinto. Lolo? Lolo? Ayos lang po ba kayo? May nangyari po ba o may kailangan ka po ba? Tanong ni Mateo. Ngunit walang sumasagot mula sa loob. Baka naman natutulog lang siya. Kuya, huwag na natin istorbohin si Papa. Wika ni Diego. Teka, baka dapat nating buksan para tignan kung kailangan niya ng tulong. Mungkahin ni Rafael. Sinubukan pa itong pigilan ni Mateo. Binuksan nila ang pinto at nagulat sa nakita. Si Lolo Emilio ay nakaupo sa isang sulok ng silid. Nakayuko at may mga luhas sa mga mata. Lolo, ano pong nangyari? Bakit po kayo umiiyak at nakayuko? May nangyari po ba sa inyo? Tanong ni Mateo. Nagulat naman si Lolo Emilio sa presensya ng tatlo. Anong ginagawa niyo dito? Bakit kayo pumasok sa silid ko? Hindi mo ba sila sinabihan, Mateo, na ayoko may puwapasok dito? Wika ni Lolo Emilio. Huwag ka namang sumigaw, Papa. Natatakot si Mateo. Huwag ka namang ganyan sa apo mo. Nag-alala lang kami sa'yo, kaya pumasok kami dito. Wika ni Diego at kagad namang lumabas sa mga ito. Sumunod naman si Lolo Emilio matapos magdasal. Pasensya na kayo sa aking inastaha. Sa katunayan, may isang lihim akong hindi sinasabi sa inyo. At sa tingin ko, kailangan niyong malaman ang bagay na yon. Wika ni Lolo Emilio. Nagkatinginan naman ang tatlo. Sikreto? Ano po ba yun, Lolo? Huwag mong sabihin may malubha kang sakit, ha? Wika ni Mateo. Sakit ka agad? Hindi ba pwedeng tungkol sa magulang? O baka sabihin ni Papa na hindi siya tunay na lalaki? Biro ni Rafael. Pinitik naman ni Lolo Emilio ang noo ng anak. Ako ba? Hindi tunay na lalaki. Talaga lang, Rafael. Magiging anak ko ba kayo? Kahit kailan puro ka talaga kalokohan. At Mateo, wala naman akong sakit. Tugon ni Lolo Emilio. Kung ganun, Papa, ano bang sikretong sinasabi mo? Bakit parang ang seryoso mo naman? Saka, ano po yung mga kakaibang bagay na nasa silid mo? Nakita ko kanina eh. Pasensya na po, ha? Tanong ni Diego. Malalim na napabuntong hininga si Lolo Emilio. Ang totoo niyan, isa kong albularyo at hindi talaga nagpakamatay ang kuya ninyo. Nagkaroon din siya ng sakit kagaya sa ina ni Mateo. Sinubukan ko pa silang iligtas, ngunit hindi ko na nagawa. Wika ni Lolo Emilio. Sabi ko na nga ba eh, tama talaga tayo. Kasi noon pa lang, naalata ako na kay Papa eh. Saka hindi ba, nabanggit sa atin yun noon ni Kuya? Wika ni Rafael. Napakunot naman ang noo ni Lolo Emilio. Hindi ito makapaniwala sa naging reaksyon ng mga anak. Hindi niyo ba naiintindihan ang bigat ng mga sinabi ko? Isa kong albularyo at sinubukan kong gamutin ang kuya at ang nanay ni Mateo gamit ang kaalaman ko. Ngunit hindi ko sila nailigtas. Ang mga ritual at gamot na alam ko ay hindi naging sapat.
Hindi ko kayo sinasabihan noon dahil ayokong bigyan kayo ng maling pag-asa o matakot kayo sa panganib na dala ko sa pamilyang ito. Wika ni Lolo Emilio. Papa, naiintindihan po namin. Hindi namin sinasadyang maging pabaya sa pakiramdam mo. Pero alam mo, kahit na hindi mo sila nailigtas, hindi ibig sabihin nun na bigo ka bilang isang ama o isang albularyo. Ginawa mo naman po ang lahat na makakaya mo eh. Wika ni Diego. At sa kauna-unahang pagkakataon, may nasabi din itong maayos. Oo nga papa, kung ano man yung mga pinagdaanan natin, ang importante, nandito pa rin tayo, magkakasama. Hindi namin tinatawanan ng mga sinabi mo. Sadyang ganun lang kami sa mga bagay na mabigat para mapagaan ang loob nating lahat. Dagdag ni Rafael. Lolo, maraming salamat po sa pagtatapat sa amin ha. Alam kong mahirap yung ginawa mo at hindi namin minamaliit yon. Sa katunayan, mas lalo ka naming nirerespeto dahil sa katapangan mo na harapin ang mga pagsubok na ito na mag-isa. Maraming salamat sa inyo. Mahalaga sa akin na malaman niyo ang totoo. Lalo na't kayo na ang susunod na magpapatuloy ng ating lahi. Nais ko lang ipaalam sa inyo na ang pagmamahal ko sa inyong lahat ay walang hangganan. At kahit gaano kahirap ang mga pagsubok, palagi tayong magkakaisa. Wika ni Lolo Emilio. Hanggang sa nilabas nito ang mga tangang gamit. Teka, ano mga yan papa? Ngayon ko lang nakita ang mga bagay na yan ah. Namamanghang wika ni Rafael. Ito ang para sa iyo, Diego. Habak ang tawag dyan. Anting-anting na isinusuot bilang sinturon o tinatago sa katawan upang protektahan ang nagmamay-ari mula sa sakuna at kapahamakan. Sa'yo na yan. Pangalagaan mong mabuti. Para sa iyo, Rafael, ito ang medalyon ng Birheng Maria. At sa iyo naman, Mateo, ipinapamana ko sa iyo ang medalyon ng Kristong Hari. Nawa ay gamitin niyo sa kabutihan ang lahat ng ipinamana ko sa inyo. Wika ni Lolo Emilio. Nagtaka naman sila Rafael kung bakit ginawa yun ng ama. Papa, bakit mo naman pinapamana sa amin ang mga bagay na to? Malakas ka pa naman ah. Tanong ni Rafael. Ngunit hindi na nagsalita si Lolo Emilio. Ngumiti na lamang sa kanila. Kinabukasan, nagpaalam ang matandang pupunta sa kabilang baryo. Ngunit pagsapit ng dilim, ibinalita kila Diego na patay na ang ama. Labis na nagulat ang mga ito at hindi makapaniwala. Sigurado kung alam ni Papa na mangyayari to. Kaya ibinigay niya sa atin ang mga bagay na to. Pangako Papa, gagawin ko ang lahat para malaman ang katotohanan sa pagkamatay mo. Wika ni Diego sa harapan ng kabaong ng ama. Ilang araw lamang pinaglamayan si Lolo Emilio. Dahil pinaaga nila Rafael ang libing nito. Matapos namang mailibing si Lolo Emilio ay nag-usap sila Mateo. Nabanggit sa akin noon ni Lolo, meron siyang libro ng tala-arawan eh. Baka doon may makuha tayong sagot. Mungkahi ni Mateo. Kagad nagsimula ang mga ito na hanapin ang tala-arawan sa silid ni Lolo Emilio. Nakita nila ito na nakalagay sa isang maliit na kahon kasama ang ilang langis at halamang gamot. Kagad na binasa ng mga ito ang bawat detalye sa tala-arawan. Natuklasan nila na bago mamatay si Lolo Emilio,
Kinalaban nito ang buong baryo ng mga aswang. Nakasalaysay din sa lugar kung saan yun matatagpuan. Bago magpunta sa baryo ng mga aswang, inaral mabuti nila Mateo ang binigay ni Lolo Emilio. Matapos makapaghanda, kaagad nagpunta sa lugar sila Rafael, Diego kasama ang pamangkin na si Mateo. Dala nila ang karunungan at ang pinamana sa kanila ni Lolo Emilio. Nang makarating sa lugar, kita nila kung gaano kabagsik ang mga aswang. Nasilayan nila ang mga bihag ng mga ito na pinahihirapan ng labis. Nang makita ng tatlo ang kalagayan ng mga bihag at ang kahayupan ng mga aswang, hindi sila nag-atubiling kumilos. Sila Rafael, Diego at Mateo ay nagplano ng kanilang pag-atake sa mga aswang. Sa tulong ng mga tangang pinamana ni Lolo Emilio, malakas ang loob nilang hinarap ang pagsubok. Dala ni Diego ang habak, handang ipagtanggol ang mga kasamahan. Habang si Rafael naman, dala ang medalyon ng Birheng Maria na nagbibigay lakas ng loob at pag-asa sa kabila ng panganib. Samantalang si Mateo naman, taglay ang medalyon ng Kristong Hari na nagdadala ng liwanag sa paglalakbay sa gitna ng dilim. Nagsimula nilang labanan ang mga aswang. Pinairal ang tapang at determinasyon. Gumamit sila ng mga ritual at panalangin na natutunan mula sa tala-arawan ni Lolo Emilio para mas mahigitan ang lakas ng mga kalaban. Sa matinding labanan, naging matagumpay naman ang tatlo. Nasugpo nila ang mga aswang at pinalaya ang mga bihag. Sa kabila ng mga sugat at hirap na dinanas, nanatili silang matatag at nagtulungan upang mapanatili ang kapayapaan sa lugar. Ngunit hindi pa pala doon nagtatapos ang lahat. Dahil habang nakaupo at nagpapahinga, bigla na lamang dumating ang mga tiktik at sinimula ng mga itong paslangin ang mga pinalayang bihag. Biglang nasira ang kaninang katahimikan sa marahas na pagdating ng mga tiktik. At hindi naglaon. Ang kapayapaan ay napalitan ng kaguluhan at karahasan. Walang pag-aatubili sina Rafael, Diego at Mateo. Bumangon ang mga ito at nilabanan ang mga tiktik. Gamit ang kani-kanilang kakayahan sa pakikipaglaban at lakas na binigay ng mga tangan. Lumaban sila ng may tapang at determinasyon. Hindi naging madali ang lahat. Nahirapan sila sa mga tiktik. Subalit hindi nagpatalo ang tatlong bayani. Sa bawat sipa at saksak, patuloy nilang ipinaglaban ang kaligtasan ng mga bihag at ang kanilang sariling buhay. Ngunit sadyang malakas ang mga kalaban at sugatan na din ang tatlo. Hindi ko na kayang lumaban. Napakarami ko ng sugat sa katawan. Nanlalabo na din yung paningin ko. Wika ni Diego. Bigla na lang itong nawala ng malay. Tio Rafael, alalahin mo si Tio Diego. Humanap kayo ng ligtas na lugar. Ako na ang bahala dito. Wika ni Mateo. Pero, paano ka? Hindi ka namin maaaring iwanan sa ganitong sitwasyon. At baka mapahama ka lang. Tugon ni Rafael. Ako na po ang bahala sa aking sarili. Sa ating tatlo, ako ang walang gaanong sugat. Kaya iligtas niyo na ang buhay ninyo. Muling wika ni Mateo. Ayaw man ni Rafael na iwanan ang pamangkin. Kaagad niyang sinunod ang sinabi nito. Nang makaalis sina Diego at Rafael, kaagad na hinawakan ni Mateo ang medalyong suot. Hinimas yun at pinikit ang mga mata.
Inalala ni Mateo ang bawat turo at aral na sinabi sa kanya noon ni Lolo Emilio. Sumagi sa isip niya ang dasal na nabasa sa taalarawan ng lolo. Kaagad na sinambit ni Mateo ang dasal. Bigla na lamang siyang binalot ng liwanag na ikinagulat ng mga aswang. Nang mawala ang liwanag, ramdam ni Mateo ang lakas mula sa medalyon. Kaya nagsimula na siyang labanan ang mga aswang. Sa kabila ng mga sugat at pagod, nagpasya si Mateong manatili at lumaban sa harap ng mga kalaban. Gamit ang lakas at tapang na binigay sa kanya ng medalyon, nagpatuloy siya sa laban para sa kaligtasan ng bayan at ng mga kasamahan. Nagbigay ng lakas ang liwanag mula sa medalyon upang harapin ang mga aswang ng may pag-asa at tapang. At sa bawat galaw, itinataguyod niya ang alaala ng lolo at ang mga aral na itinuro sa kanya. Hindi nagtagal, napansin ng mga aswang ang liwanag at lakas na taglay ni Mateo. Nagulat ang mga ito sa kapangyarihang lumilitaw mula sa medalyon. Gayunpaman, hindi sila nagpatalo at patuloy na sinubukang siyasatin at durugin si Mateo. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nila magapi ang binata. Sa bawat saksak at sipa, lumalaban siya ng may tapang at lakas ng loob. Hanggang sa wakas, sa tulong ng panalangin at ang kapangyarihan ng medalyon, nagdagumpay na si Mateo. Napatumba niya ang mga tiktik at naipagtanggol ang bayan. Bigla na lamang itong nawala ng malay. Sa muling pagmulat ng mga mata ni Mateo, nakita niya ang dalawang tiyuhing nag-aalala sa kanya. Mateo, ayos ka na ba? Maluba ang mga sugat na natamo mo. Pero mabuti at hindi ka binawian ng buhay. Labis-labis yung pag-aalala namin sa'yo eh. Wika ni Diego, sabay yakap na mahigpit sa pamangkin. O tiyo, masaya akong mabuti ang kalagayan mo. Salamat sa medalyon. Ligtas akong nakauwi sa inyo. Wika ni Mateo. Ngunit hindi pa man tuluyang gumagaling ang mga natamong sugat. Sinugod naman sila ng mga balbal sa kanilang tahanan. Kaya wala nang pagpipilian ang tatlo kundi lumaban. Sa gitna ng madugong labanan, patuloy lamang sila sa pakikipagtagisan sa mga balbal. Hanggang sa dumating ang pinuno ng mga ito. Kaagad naman itong sinugod ni Mateo. Sa pagsugod ng binata, dala nito ang mga alaala ng lolo, maging ang hirap ng pinagdaanan sa nakaraang laban kasama ang mga tiyuhin. Nang makita naman ni Rafael at Diego ang tapang ng pamangkin, ginanahan silang labanan ang mga natirang balbal. Ngunit sa matinding labanan, nawaglit sa katawan ni Diego ang tangan. Nakita ito ng pinuno ng balbal, kaya nakakuha ng pagkakataong maitarak ang mahabang kuko sa dibdib ng tiyuhin. Napagtanto ni Diego na nasa peligro siya, ngunit kahit nasa alanganin, hindi ito nagpatinag. Gamit ang natitirang lakas at tapang sa dibdib, nagpatuloy lamang ito sa pakikipaglaban. Ramdam niya ang panghihina ng katawan dahil sa mga natamong sugat, ngunit hindi ito sumuko. Habang sa kabilang dako naman, nang makita ni Rafael at Mateo ang panganib na kinakaharap ni Diego, nagpakita ng matinding pagnanais na tulungan ang kanilang kasamahan. Sa gitna ng kaguluhan, ang tatlong mandirigma ay nagpakita ng hindi matutumbasang tapang at lakas laban sa mga balbal at sa pinuno. Nagpatuloy lamang sila sa paglaban ng buong puwersa at pag-asang maaari silang magtagumpay. Kahit pagod na at nanghihina, nilabanan nila Mateo ang kalaban hanggang sa bigla na lamang bumagsak si Diego.
Kagad itong nilapitan ni Rafael. Inilagay niya ang tangan kay Diego. Hinarang ang sarili nang aatakihin sila ng mga balbal. Napasigaw si Mateo nang makita niyang tumalsik ang dugo mula sa leeg ni Tio Rafael. Wala nang nagawa si Mateo. Napasigaw na lamang ito. Winakasan isa-isa ang buhay ng mga balbal, maging ang pinuno nito. Tio Diego, Tio Rafael, pakiusap. Imulat niyo ang mga mata niyo. Huwag niyo po akong iwanan. Nangako po kayo sa akin, di ba? Wika ni Mateo habang bumubuhos ang luha sa mga mata. Yakap-yakap ang mga tiyuhin. Ilang sandali pa, nawalan din ng malay si Mateo at nang muli itong magmulat, nakita niya ang mukha ni Lolo Emiliong nakangiti sa kanya. Kagad na tumayo si Mateo. Nakita niya sa tabi ang dalawang tiyuhin na wala ng buhay. Napaluhod si Mateo at napasigaw sa galit. Ngunit wala na siyang nagawa pa upang buhayin ang mga tiyuhin. Matapos ang nangyari, pinili ni Mateo na isama sa libingan ng mga tiyuhin ang mga tangang gamit. Nagsimula ito ng bagong buhay. Lumipat ito sa ibang lugar. Ilang araw din siyang nagpalaboy-laboy sa daan na tila masisiraan ng ulo. Hanggang sa nakahanap ito ng mga taong makakatulong sa kanya. Kinupkop nila ang binata. Binigyan ng trabaho. Hanggang sa unti-unti, natanggap din niya ang pagkamatay ng mga tiyuhin. Magpasa hanggang ngayon. Baon pa din ni Mateo ang sakit ng nakaraan. Ngunit ito din ang nagtulak sa kanya para magpatuloy sa buhay. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Joel. Taong 2004. Probinsya ng Guimaras. Nung mga panahong ito, 18 anyos pa lamang si Joel. Napagpasyahan niyang lumayas sa kanilang tahanan. Madalas itong ipinagkukumpara ng mga magulang sa kapatid. Hanggang sa naipon ang sama ng loob ni Joel sa mga magulang. Kaya huminto na ito sa pag-aaral at nilisan ang tahanan. Nakitira sa bahay ng kaibigang si Andrew. Tutol man ang mga magulang nitong patuloyin ang binata. Wala pa din silang nagawa dahil nagmakaawa si Joel na wag nang pabalikin sa pamilya. Kaya't pinagbigyan na lamang nila ang binata. Ngunit may palugit ang pagtira doon. 1 buwan lamang siyang pwedeng manatili. Para kay Joel ayos na yon. Maghahanap na lamang siya ng trabaho para sa pagtungtong ng 1 buwan. Meron na siyang kakayahang umupa ng sariling tahanan. Siya nga pala. Nang mga panahong nilisan ni Joel ang kanilang tirahan, magpapasko na ng mga panahong yon. Kaya tuwing gabi ay nakakarinig siya ng caroling sa labas. Madalas ay hindi na lamang niya pinapansin ang mga bata, lalo na't wala naman siyang maibibigay. Ngunit isang gabi, nagiba ang ihip ng hangin. Habang natutulog si Joel sa kwarto, naalimpungatan ito nang makarinig ng boses ng isang dalagang kumakanta sa labas. Kahali-halina ang boses. Sa palagay niya maganda ang nagmamay-ari ng tinig na ito. Kaya naman kahit 10 oras na ng gabi, lumabas siya ng tahanan. Tama nga ang hinala. Maganda ang babae. Mag-isa lamang ito pero hindi pamilyar kay Joel yung kinakanta ng dalaga. Nakaramdam siya ng hiya lalo't wala naman itong maibibigay.
kaya pinahinto na niya ito sa pag-awit. Patawad miss ha. Tama na yung pagkanta mo. Mapapagod ka lang eh. Pasensya na talaga. Walang-wala ako ngayon eh. Siguro sa ibang bahay ka na lang kumanta. Gabing-gabi na oh. Wika ni Joel. Dito siya biglang napaisip. Sa tanang buhay niya wala pa siyang nakikitang nangangaroling tuwing 10 oras ng gabi. Sa kadalaga na yung babae sa labas para ito'y mamasko pa. Umiti lamang naman ang dalaga sa kanya. Hanggang sa meron itong sinabi. Nagpakilala ito sa pangalang Anda at ayos lang naman kahit wala siyang ibigay. Nang marinig ito ni Joel, meron pang sinasabi ang dalaga ngunit hindi na niya maintindihan. Ang naaalala niya lang, nagpaalam na ito sa dalaga at pumasok na ng silid. Antok na antok pa siya kaya kagad nakatulog. Kinabukasan, nagising siya dahil nagsisigaw sa galit ang tatay ng kaibigan. Sinabi sa asawa na nawawala ang 2 itik na pagmamay-ari nila. Imposible namang nakawala ayon kay Mang Pedring dahil matibay ang pagkakagawa niya sa kulungan. At dahil sa ingay, hindi na nakatulog pa muli si Joel. Dumiretso na lamang siya sa palikuran para umihi. Pero may napansin siya sa kanyang kamay. Nagtataka ang binata kung bakit may putik ito. At nang amuyin, tila putik sa itikan. Napakibit-balikat na lamang siya at baka meron lamang siyang nahawakan. Nang matapos umihi, hinugasan niya na lang ang kamay. Na mga sandaling yon naaalala pa rin niya ang kagandahan ng babaeng nagpakilalang Anda. Nangihinayang nga lang siya dahil wala itong naibigay. Pagkalabas ni Joel sa banyo, sakto namang papasok rin sa palikuran ang kaibigang si Andrew. Natanong niya kung paanong nawala yung 2 itik ni Mang Pedring. Gising ka na pala, tol? Ano kasi? Sa tingin ni tatay, merong nagnakaw. Merong nakapasok sa bakura natin. Wika ni Andrew. Tol, marami ba talagang magnanakaw dito? Tanong ni Joel. Ang sabi ni Andrew, yun nga ang pinagtataka niya. Noon pa man ay walang magnanakaw sa kanilang lugar at ito ang pinakaunang beses. Hindi na sumagot si Joel. Dumiretso na lamang sa kusina para mag-almusal at kausapin si Mang Pedring. Nasabi niya dito na tuwing gabi, sa kubo siya magbabantay. Yung kubo na ito ay malapit sa mga alagang hayop ni Mang Pedring. Naisip yun ni Joel para kahit papano, meron siyang pakinabang sa pamilya ng kaibigan. At dahil sa kanyang sinabi, kumalma si Mang Pedring. Sigurado ka ba, Joel? Mukhang maganda yung naisip mo ah. Pero baka malamak doon at higit sa lahat eh. Baka mapuyat ka. Wika ni Mang Pedring. Ang sabi naman ni Joel, ayos lang. Nagsinungaling ito na meron siyang pinapakinggan sa kanyang Walkman na istasyon na palaging hinihintay gabi-gabi. Magsisindi na lamang siya ng katol para sa mga lamok. Pero ang totoo, wala naman itong iniintay sa radyo. Nakapagsinungaling lang siya para magkaroon ng silbi ang pagtira sa tahanan ng kaibigan. Ganun ba? O sige, pero kapag umuulan, pumasok ka sa bahay ah. Yung pawid kasi ng kubo ay pinapasukan na ng tubig. Siya ka pala. Sumama ka sa akin mamaya sa koprahan. May papakilala ko sa iyo at alam ko may bibigay sa iyong trabaho. Para kahit papano, may pinagkakakitaan ka. Siya nga pala. Kailan ka uuwi sa inyo? 2 linggo na lang magpapasko na ah.
Siguradong namimiss ka na ng pamilya mo. Tanong ni Mang Pedring. Sinabi naman ni Joel na hindi muna siya babalik hanggat hindi siya hinahanap. Pero pinayuhan siya ni Mang Pedring na magpakumbaba na lamang. Sa magkakapatid talaga ay sadyang merong mas pinapaboran. Ayon pa sa matanda, tanggapin na lamang ito ni Joel, total kapatid niya naman ang kahati at hindi ibang tao. Pero sadyang ayaw na talagang bumalik ni Joel sa kanyang pamilya. Hayaan niyo namang Pedring at Aling Eloisa. Sa oras na magkatrabaho po ako, hahanap kaagad ako ng marirentahan. Hindi na po talaga magbabago ang pasya ko eh. Naipon na po. Naipon na po lahat ng sama ng loob dito sa dibdib ko eh. Magmula pa nung pagkabata, pinagbubuhatan na nila ako ng kamay. Mula kay nanay at tatay. Paulit-ulit nilang pinamumuka sa akin na parang di nila ako anak. Iba po yung tingin nila sa akin eh. Tanggap ko namang hindi nila ako paborito. Ang hindi ko lang matanggap, araw-araw nila akong pinagsasalitaan ng masasakit eh. Sa konting pagkakamali ko lang. Wika ni Joel na hindi na napigilan ang pagtulo ng luha. Pero may naging komento si Aling Eloisa. Alam nitong hinahanap-hanap na siya ng nanay. Batid ni Aling Eloisa ang pakiramdam ng isang inang nawala ng isang anak. Pero napailing si Joel. Hindi na talaga mapipilit pang bumalik sa pamilya. Kaya wala nang magawa ang mag-asawa para palambutin ang puso ni Joel. Matapos makapag-almusal, dumiretso na sila sa koprahan. Nagpasama si Mang Pedring sa kanya para meron itong katuwang sa pagluluto ng kopra. Hindi naman pwede ang anak niyang si Andrew dahil may pasok pa ito sa eskwelahan. Siya nga pala, yung lupain ng koprahan ay pagmamayari ni Mang Pedring, maging ng kanyang kapatid. Noong makarating na sila roon, nagumpisa na silang magluto ng laman ng niyog. Doon na rin sila kumain at hinatira na lamang sila ni Aling Eloisa. Sa pagsapit ng hapon, natanong ni Joel si Mang Pedring kung nasa na yung kakausapin niya na magbibigay sa kanya ng trabaho. Kaagad namang sumagot si Mang Pedring. Maya-maya lang, darating na ito. Kaya naman naghintay na lamang ang binata. At hindi nga nagtagal dito niya nalaman na yung nagpipick up ng kopra ang makakausap. Hanggang sa nakausap niya ito at may trabahong inalok na kagad naman niyang tinanggap. Matapos ang trabaho sa koprahan at makabenta ay umuwi na sila. Habang naglalakad sa daan, ibinigay ni Mang Pedring ang kanyang parte. O Joel, naghirap ka rin sa pangungopra, kaya sa'yo na yan. Yung kalahati niya na itabi mo. Mag-ipon ka para sa pag-aaral mo. Mahirap ang walang pinatapos. Dahil bukod sa wala kang alam, mas magiging mabibigat ang trabaho mo balang araw. Payo ni Mang Pedring. Naku, maraming salamat po dito Mang Pedring ha. Siya nga pala, may duda ka ba kung sino yung nagnakaw ng itik ninyo? Tanong ni Joel. Medyo napaisip si Mang Pedring at hindi nagtagal. Bigla itong nagsalita. Wala namang magnanakaw dito, Joel Disiplinado ang mga tao. Sa palagay ko nga baka aswang yung gumawa nun. Kagaya ng nangyari sa kumpare ko. Unti-unti siyang naubusan ng alagang hayop. Wika ni Mang Pedring. Nagulat si Joel sa sinabi ng matanda. Hindi niya akalain na meron palang aswang sa kanilang lugar. Kaya natanong niya kung totoo bang may aswang. Mahirap bang paniwalaan pero ang sagot ko ay oo. Kagaya nga ng sinabi ko, yung kumpare ko ay naubos ang mga alagang hayop niya.
Yung mga ganong uri ay kaya pang pigilan ng kanilang pagiging aswang. Kaya hanggang laman lamang ng hayop ang nakakapawi ng kanilang gutom. Kaya nilang mag-itsurang hayop sa pagkagat ng dilim. Kaya't maliliksi silang kumilos. Kaya kung magbabantay ka mamaya sa kubo, magdala ka ng itak ha, at pati na rin asin para may pangtaboy ka kung sakali. Wika ni Mang Pedring. Napatango na lamang si Joel. Ngunit sa kanyang sarili, hindi siya naniniwala sa mga ganoong uri ng elemento. Sa katunayan, sa probinsya nila sa Aklan ay wala pa siyang nababalitaan. Noong makauwi na ng tahanan, nakita ni Joel na naroon na ang kaibigan. Kakauwi lang din galing eskwelahan. Nang masilayan siya nito ay kagad itong ngumiti sa kanya. Nagtaka naman ang binata kung bakit parang tuwang-tuwa si Andrew. Bago pa makapagtanong si Joel, kagad nang nagsalita ang kaibigan. Ikaw tol ha? Meron ka palang kakilalang magandang babae. Wika nito. Kagad namang nawala ang ngiti ni Joel at nagtanong kung sino. Ikaw talaga pare. Nagmamaang-maangan ka pa. Anda yung pangalan. Natanong niya sa akin kanina kung nakauwi ka na. Wala ka pa. Kaya sinabi kong nasa koprahan ka pa. Nagpunta ba yung kanina doon? Tanong ni Andrew. Kagad namang napailing si Joel at sinabing hindi. Kaya't muling humiti nang nakakaloko si Andrew. Nagtanong kung nobya niya ba yung babae. Naku, hindi pa tol no. Kaya lang naman ako kilala niyan. Nangangaroling siya kagabi. Sayang nga lang at wala akong pambigay. Pero baka malay mo no, mangaroling pa mamaya. May bibigay na ako sa kanya. Wika ni Joel. Tumawa lang si Andrew at nagsabing ligawan na ni Joel at baka maagaw pa ng iba. Kaya't napailing na lamang siya at tumuloy sa kwarto. Natulog siya ng kaunti. Ngunit paglipas ng ilang oras ay nagpunta na sa kubo para magbantay. Mabuti na lamang ay hindi siya inaantok dahil nakapagpahinga naman siya. Kahit sa maikling oras. Ang ginagawa na lamang ng binata ng sandaling yon. Nakikinig ng mga kanta sa kanyang Walkman habang kumakain. Hanggang sa pumatak ang 11:11 ng gabi. Muli niyang narinig ang pag-aawit ng dalaga. Kaya dali-dali siyang nagpunta sa gate. Hindi pa man natatapos sa pag-aawit si Anda. Binigyan niya na ito ng pera. Kaya tuwang-tuwa naman ito. Dito na naglakas loob na tanungin ni Joel kung saan nakatira si Anda. Kaya huminto na ito sa pagkanta. Banda roon lang. Doon ako nakatira. Wika ni Anda. Habang may itinuturong direksyon. Sinundan naman ng tingin ni Joel ang direksyon kung saan nakaturo ang dalaga. Hanggang sa nagtaka siya dahil puro puno lang naman ang naroon. Nadadaanan nila yon ni Mang Pedring papunta sa koprahan. Kaya't sigurado siyang puro kakahuyan lamang ang makikita doon. Anda? Meron bang bahay doon? Doon ba talaga kayo nakatira? Tanong ni Joel. Oo, Joel. Doon nga kami nakatira ng ate ko. Kung gusto mong makita, punta tayo roon. Pag-aya ni Anda. Ngunit tumanggi si Joel at nagdahila na may kailangan pang bantayan. Ang sabi pa ng binata, sa susunod na gabi na lamang. Hindi naman siya pinilit ng dalaga hanggang sa nagpaalam na ito sa kanya. Pero nalingat lamang ng saglit si Joel. Muli niyang tinignan si Anda at nagulat nang makitang wala na ito.
Para bang isang bula na bigla na lamang nawala. Ngunit yung hangin ay merong iniwang napakasangsang na amoy. Hindi lang maipaliwanag ni Joel kung langis ba ito o kung anuman. Basta't ganun yung naaamoy niya. Napakibit balikat na lamang siya at bumalik sa kubo kung saan nagbabantay. Pero aminado si Joel na mga oras na yun, bigla na lang siyang kinilabutan. Lalo na't hindi pa rin naaalis sa ilong ang masangsang na amoy na parabang nakakapit na ito. Kaya naghilamos muna ang binata at pagkatapos, bumalik na sa pakikinig sa Walkman. Mabuti na lang ay nakakatawa yung istasyon na kanyang pinapakinggan. Nakatulong ito para matanggal ang kilabot na nararamdaman. Pagsapit ng umaga, bumalik na ito ng tahanan. Tuwang-tuwa naman sa kanya si Mang Pedring dahil matyaga siya sa pagbabantay sa mga alagang hayop nito. Nang matapos mag-almusal, muling nagpasama ang matanda sa koperahan. Pumayag naman siya dahil alam niyang kikita siya roon. Hapon na ulit sila nakauwi, kaya konti lamang ang naging pahinga. Hanggang sa sumapit muli ang gabi at oras na ng pagbabantay. Hindi na siya umasang babalik pa si Anda. Dahil sa totoo lang, ayaw niya na rin itong makita. Nakaramdam na siya ng matinding takot sa dalaga pagkatapos ng huli nilang pag-uusap. Hindi niya alam kung bakit niya ito nararamdaman. Mabuti na lamang ay hindi na ito bumalik. Ilang araw nang hindi nangangaroling ang dalaga. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga araw at gabi. Hindi na talaga nagpakita sa kanya si Anda. Meron ng trabaho noon sa construction site si Joel at hapon na nakakauwi. Hanggang sa isang hapon, desperas ng Pasko, napagpasyahan niyang dumaan sa kakahuyan kung saan yung sinasabing tirahan ni Anda. Hindi man niya pasukin ang gubat ay alam niyang walang nakatira doon. Masyado ng liblib para pagtayuan ng bahay. Nagtataka rin siya kung bakit ilang araw nang hindi nangangaroling ang dalaga. Pero sa palagay niya, baka nahihiya na ito. Uuwi na sana ng tahanan nang biglang may tumawag sa kanya. Paglingon sa likuran, naroon si Anda. Mukhang tama nga ang sinabi nitong sa gubat siya nakatira. Anda, ilang araw ka nang hindi nangangaroling ah. Saka mukhang dyan nga talaga kayo nakatira. Ngayon ko lang nalaman na mayroon palang bahay sa loob niyan. Wika ni Joel. Ngumiti lang ang dalaga habang sinasabing, Siyempre, nakakahiya namang umulit sa'yo. At yung tanong mo, oo, meron talagang bahay sa loob nito, no? Gusto mo bang makita? Ipapakilala din kita sa kapatid ko. Wika ni Anda. Nag-aalangan man si Joel dahil magagabi na. Ginusto din niyang makita ang tahanan nito sa loob ng gubat kaya pumayag siya. Nilakad nila ang masukal na talahiban. Tumawid sa sapa hanggang sa makarating sa tahanan nila Anda. Napatunayan ni Joel na meron ngang bahay roon. Ngunit nag-iisa lamang ang tahanan sa lugar. Sa tapat pa lamang ay langhap na ni Joel ang amoy ng nilulutong pagkain. Kaya natanong niya ito kay Anda. Disperas na kasi ng Kapaskuhan. Mamayang gabi may Noche Buena kami kaya naghahanda kami. Ano Joel, dito ka ba sa aming kakain? Sasamahan mo ba kami ni ate hanggang mamayang gabi? Tanong ni Anda. Hindi pa man nakakasagot si Joel. Meron pang sinabi si Anda na hindi niya naintindihan. Basta ang alam niya lang, katulad ito ng sinabi sa kanya ng dalaga noong una silang nagkita.
Napapayag siya ni Anda kahit hindi pa ito nakakapagpaalam kanila Mang Pedring. Alam niyang mag-aalala ito sa kanya. Kaya naman pumasok na sila ng bahay. May kaliitan lamang ito pero sementado. Nakita niya yung ate ni Anda. Maganda rin ito kagaya ng dalaga. Malugod naman siyang tinanggap ni Mariska. Pangalan ng ate ni Anda. Nakakwentuhan niya ang mga ito kaya't gumaan ang loob sa dalawang magkapatid. Matapos magluto ni Mariska ay kumain na sila. Ang mga nakahapag roon ay lechon manok, pansit at kalamay. Habang kumakain, dito na nagkaroon ng pagkakataon si Joel na magtanong kay Anda sa pabirong paraan. Anda? Bakit ka pa nangangaroling noong nakaraan? Mukhang hindi mo namang kailangan eh. Tanong ni Joel. Natawa lang sa kanya si Anda. Ang sabi nito ay gusto niya lang masanay ang boses sa pag-awit. Tinitignan niya kung anong magiging reaksyon ng mga tao sa kanya. Maganda naman talaga yung boses mo eh. Akala ko nga professional na singer ka na eh. Buling wika ni Joel. Kaya napangiti ang dalaga. Matapos nilang kumain ay nagkaraoke pa silang tatlo hanggang sa sumapit na ang gabi. Dito na napagpasyahan ni Joel na umuwi na ng tahanan. Alalang-alala naman ang mga kasama niya sa bahay kung bakit sa ganung oras ay hindi pa siya umuwi. Ngunit nagulat ang mga ito dahil bigla siyang bumulagta sa sahig. Kaya napagpasyahan ni Mang Pedring na isugod si Joel sa ospital. Kaya nga lang, pinigilan siya ni Aling Eloisa. May napansin ito sa bibig ni Joel. May dungis pa ito ng pagkain at panay ang pagtulo ng laway. Alam niya ang ibig sabihin nito. Kaya't nagbigay siya ng suwestyon sa asawang tumawag na ng isang manggagamot. Yun naman ang ginawa ni Mang Pedring. Kasama ang anak na si Andrew. Nagpunta sila kay Mang Pilo, isang tanyag na manggagamot sa kanilang lugar. Sinabi nila ang kailangan nila sa matanda kaya naman sumama kagad ito sa kanila. Pagkakita pa lamang na manggagamot kay Joel, napabulalas na kagad ito. Diyos ko, anong pinakain niyo sa batang ito? Nahawaan siya ng pagiging. Hindi. Wika ni Mang Pilo. Sinabi ni Andrew na hindi naman sa kanila kumain ang kaibigan. May iba itong pinagkainang bahay. Kaya't dito na nagsagawa ng tawas si Mang Pilo. Gamit ang nilusaw na kandila. Nilagay niya ito sa tubig at inorasyonan niya. Lumabas sa tawas ang dalawang matandang impakto. Mga aswang pala ang may gawa nito kay Joel. Mabuti na lang at naagapang kagad. Kung hindi ay baka naging aswang na ito. Teka, may nangangaroling ba dito dati na dalaga? At nawawalan ba kayo ng alagang hayop? Tanong ni Mang Pilo. Wala naman pong nangangaroling na dalaga dito. Mga bata lang. At yung tanong po ninyo kung may alaga ba kaming nawawala. Opo, meron po. Yung alaga naming itek. Sa tingin ko nga, baka aswang ang may gawa eh. Wika ni Mang Pedring. Ngunit nagulat ito sa sinabi ni Mang Pilo. Ayon dito, aswang nga ang may gawa sa pagkawala ng mga alagang hayop. Yung babaeng nangangaroling ang nagpakuha nito kay Joel. Minanipula ang isipan ng binata para magawa ito ng walang kamalay-malay. Maaaring kaya hindi narinig ni Mang Pedring ang pangangaroling ng dalaga. Dahil sadyang si Joel lamang ang punteriya ng mga ito. Hanggang sa nagsimula ng pagalingin ni Mang Pilo si Joel. Pinainom niya ng langis at paulit-ulit na pinatungan ng medalyon sa noo. Hanggang sa magsuka ng itim na likido si Joel.
Ayon kay Mang Pilo, yun pa lang ang lumabas kay Joel dahil hindi pa nabubuo yung ibon ng aswang sa kanyang katawan. Nang magkamalay ang binata, nagtanong ang matandang manggagamot kung saan nakatira ang nanghawa sa kanya. Ngunit walang maalala si Joel na para bang nabura sa memorya ang bahagi kung saan nakilala niya si Anda. Kaya sa isip ni Mang Pilo, napakalakas ng aswang na yun para makalimot si Joel. Ngunit ayos lang yun dahil kapag nakalimutan na, ibig sabihin, natanggal na ang pagmamanipula ng aswang sa isipan. Nagbigay na lamang ng pangontra si Mang Pilo kay Joel nang sa ganun, hindi na siya nito malapitan. Wala na talagang maalala si Joel magmula nang siya ay pagalingin ng albularyo. Ang natatandaan niya lang, makalipas ang ilang araw, nakilala niya si Anda at pumasok sila ng gubat. Pero nang puntahan ito ni Mang Pilo at ni Mang Pedring, wala silang nakitang bahay sa gitna ng gubat. Magpasa hanggang ngayon, hindi na talaga naalala ni Joel ang eksaktong tahanan ni Anda sa bahay sa gitna ng gubat. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.